Intindihin mo yung sinasabi ko! Growing up, hindi talaga ganun kaganda yung relationship ko sa dad ko, sa papa ko. Hindi ko kailangan yung paliwanag mo. Intindihin mo yung sinasabi ko. Kasi dahil nga lasinggero siya, may bisyo siya. Nasabi pa ng mga kapitbahay namin na nagdadrag siya. Kilala siya sa lugar namin na palaaway, bayolente. Hindi ko talaga matanggap. Kasi parang, ano bang ginagawa mo sama ni mama? That time talaga, minumura ko na talaga sa isip ko yung tatay ko eh. Nandiyan ka lang palang bata ka! Nagulat na lang ako. Bigla akong pinalo. Yung pinampahalo sa akin is cordon ng rice cooker. Di ba ang taba nung wire nun? Pinagpapalo ako, basa ako. Talagang yung wire is yumayakap talaga sa akin. Bahala ka kahit saan katamaan. Tinamaan ako sa liig, tinamaan ako sa pisngi, tinamaan ako sa ulo. Halos hindi ko na masabi yung tama na. Sa sobrang hindi na ako makahinga sa sakit. Tapos yung nakita niya yung ginawa niya, wala. Parang wala pa rin. Habang nakikita ko siya nanghihina, pawala yung takot ko sa dibdib ko. Mawawala na rin siya. Yung namatay yung tatay ko, actually nagsimula to eh. Yung pagiging violente ko, kasi di naman ako pwede maging violente habang nandiyan pa siya. Kapag ikaw nasasaktan ka, the tendency is manakit ka rin ng ibang tao. So lumaki akong ganun, kala ko ganun yung normal. Pag nagkamali, saktan. Sa gang namin, meron kasing starter. So ako lagi yun. Gusto ko ako yun. Ako yung magsisimula. Kaya may babanatan tayo, ako unang susunto. Ako unang sisipa. Hindi ko kayang pumatay, pero gusto ko halos mamatay. Ganun yung gusto kong itsura. Drugs, babae, alak, yosi, lahat. Sinubukan ko na. So mula nun, hindi na ako pumasok. Nagpapadala mama ko, hindi niya alam, hindi na ako nag-aaral. Nag-aaya ako ng maraming classmate ko. Tara, drugs tayo. Pero meron ako isang classmate. Yung classmate ko na yun yung nag-share sa akin. Wala naman akong alam nun na masisave, anything like that. Pero nung sumama ako sa church, that time parang may umakap talaga sa akin. Tapos sabi sa akin, tagal na kitang inantay. Ang buhay mo ay hindi isang pagkakamali, ang buhay mo ay hindi isang aksidente. May plano sa'yo ang Panginoon. Hindi ko may paliwanag na nararamdaman ko. Feeling ko, first time na may yumakap sa akin, na magsasabi sa akin, mahal ako. First time, parang lahat ng tinik, lahat ng bigat, lahat ng hurts, natanggal sa akin. Talagang alam kong hinipo ako ng Lord that time. Joseph having forgiven his father, no, I saw that he really became a person of compassion. Kasi before nga, he was bitter. But the moment he was able to forgive, that set him free to be able to love the way God loved him. And the reason that he is productive in terms of reaching out to people is because yun nga it's the overflowing love of God inside of him that he just simply has to impart. He had potential, he was teachable, and he was passionate for the Lord. Yung naintindihan ko, napatawad ako. Sa kabila ng lahat ng kawalang hiyaan ko, hindi naging mahirap sa akin patawarin yung tatay ko eh. I was free of unforgiveness. Hindi kami sanay na nag-I love you. Baduy yun, I love you. Pero yung naging Kristiyano ako, nakakilala ko sa Diyos, ay talaga, Kuya, I love you. Everything was different now. Everything. We fail. We mess up. God is still there in front of you. Na madapa ka, God is still there standing. Get up.